So ayun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Soforte TV. So mabilis lang naman tong vlog na to guys. Kumbaga, para at least makatulong din sa mga Gcash user dyan na nakaka-encounter ng ganyan. Tapos kapag kinlik mo naman yung learn more, wala naman kayong mapapala. Hindi naman kayo kaagad-agad makakapasok dun sa Gcash ninyo. So maraming nakaka-encounter niyan guys. So ito yung solution dyan mga boss. Direct to the point na tayo dito sa solution kaagad natin para hindi na tayo tumagal. So, di ba pag click mo ng learn mo, wala ka namang mapapala dyan. So, yung iba ginagawa nila, pumupunta sila doon sa developer option nila. Tapos yung ginagawa, tina-turn off nila. Which is para sa akin, parang hindi po siya nire-recommend na gawin nyo yon. Kasi guys, kapag ginawa kasi natin yon, yung nagiging epekto nyo sa cellphone natin, kapag nag-click tayo ng apps, halimbawa YouTube, hindi ka agad siya pumupunta doon sa mga video. Sobrang tagal pa, nagre-render pa siya mga boss. Kahit naka-wifi ka, parang gano'n, hindi ka agad. Yun yung maging epekto, parang humihina yung cellphone natin. Parang bumabagal, kumbaga. Basta gano'n, hindi naman ako expert about dyan. Yun lang yung yun lang yung na-encounter ko. Ayun mga boss, ano ba yung magandang gawin natin dyan? Para makapasok ulit tayo sa Gcash natin. Kasi yung iba talaga mga boss, na-stress na po dyan. Kasi minsan hindi talaga tumatalab yan mga boss. Kahit i-turn off na nila yung developer option nila, hindi naman tumatalab. So ito yung gagawin niyo guys. Ito mas effective to. Ngayon punta kayo sa cellphone ninyo. Yung Gcash yan na apps, i-click nyo lang ng matagal. I-long press nyo. Tapos maya-maya mga boss, may makikita kayo dyan na storage, battery life, data. I-click nyo po yung storage. Yan, pag-click nyo ng storage mga boss, makikita nyo dyan, clear data at saka clear cache yung mga boss. Tama ba? So, yung gagawin natin dyan mga boss, i-clear natin yung dalawa na yan. Then, after nyan mga boss, pag i-clear natin, siyempre madidelete yung data natin doon sa Gcash natin. Kumbaga, parang magre-refresh po siya. Ngayon, balik ka ulit sa Gcash mo. So, makikita mo mga boss, parang yung unang pag-login mo lang sa Gcash, na ilalagay mo lang doon yung number mo. Then, tapos pag okay na, i-click mo lang, may magsisend sa'yo ng OTP. Ngayon mga boss, meron diyang ibang nakaka-encounter na may makikita kayo dyan na nagsisend si Gcash na kung naka-wifi ka, ilagay mo sa data yung connection mo. Kung naka-data ka, ilagay mo sa wifi mo. So, ganun lang mga boss. Halimbawa, wifi yung gamit mo, ilagay mo siya sa data. Turn off mo muna yung wifi. Ilagay mo siya sa data. Then, balik ulit sa Gcash mo, ilagay mo yung number mo doon, tapos i-click mo okay. Ayun mga boss. Okay na po yun. Maya-maya mga boss, may makikita na kayo dyang may isasend sila sa yung OTP. Ilagay nyo yung OTP mga boss. Tapos i-click nyo. Ngayon yung mangyayari dyan mga boss, syempre, para secured, hihingi si Gcash ng picture nyan. Kumbaga may bilog dyan mga boss. Bilog. Tapos harap ka lang sa camera, ilalagay mo lang yung mukha mo, tapos magbiblink ka. Ayun, pasok ka na sa Gcash mo. Ganun lang po siya kadali mga boss. So, yung pag-turn off kasi ng developer option mga boss is minsan hindi po yan gumagana sa lahat. Tapos yung ibang cellphone mga boss, yung ibang settings ng cellphone iba kasi. Minsan hindi natin nakikita yung mga developer option na yan mga boss. So yun yung gawin ninyo yun yung gawin ninyo guys para makapasok kayo sa Gcash ninyo. Diba? So hanggat hawak nyo yung number ng Gcash ninyo, hindi mawawala yung yung pera niyo sa Gcash. Kasi maliban na lang kung nawala na yung number mo. So, doon na yung malaking problema natin dyan mga boss. Pero may mga pwede pa naman gawin dyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman ng bagay may solusyon. Diba? Lahat ng bagay may solusyon mga boss. So, sana makatulong to sa inyo guys. Maraming salamat po.